Hello comics people, ako si Mel Casipit. Welcome to... Mamaya na lang may lunch tayo. Indie Comics Podcast. Hello comics people, ako si Mel and welcome to Indie Comics Podcast. Kasama ko si Miss Lucia Asu. Lucia o Lucia? Lucia. Lucia. Tama yung first pronunciation. Yan. So kasama ko siya, gawa niya yung Lucia Dreaming. Yan, na comics. From Anino Comics. Lucia, pwede mo bang ikwento yung origin story ng Lucia? Paano mo siya in-introduce sa mga new readers? Yes. So, basically, Lucia Dreaming is a dream diary that consists of 7 stories based on my nightmares, supernatural visions, or mga obsessive thoughts lang. So, ayun. Yeah, napanood yung interview mo briefly nung PBF and about dreams nga yung parang may gumawa ka ba ng maraming research about dreams ganyan para sa libro for this actually not really kasi mas yung focus ng libro na to is the stories that I get from my own dream. So for Lucia Dreaming kasi it really just started out as pages from my dream diary, parang ganun, like mga personal illustrations ko lang, and then parang one time I decided to post the first story of this book, which is Candles. I really just wanted to post this story out of wala lang, parang gusto ko lang ipakita siya. And then, hindi ko in-expect na a lot of people would take interest in it, na magustuhan nila yung story. And then, from then on, I continued drawing more of my dreams, ganun. Kailan mo siya pinapublish online? Online, I think that was January-February 2021. Okay. Yeah. Candles sa Instagram ba? O meron kang sariling website? I published it on Twitter and Facebook. Twitter and Facebook. Yeah. So hindi ka masyadong active sa Instagram? Nung time na yun, I think I also posted it on Instagram. Pero limited kasi yung Instagram with the pages. Like, parang tsaka napuputol. Napuputol, naka-crop. So I was like, this messed up my comic. Pero at least sa Twitter, it got some traction. Doon siya talaga nakakuha ng following. Yeah. So yung first story mo na pinablish sa Twitter and Facebook, nagdo-drawing ka nandoon ng comics before okay. This? Sige. I guess I can say something about it. Before Lucia Dreaming, I focused more on painting talaga. When did you first start the drawing? Nung bata ka pa? Mga high school ka? Okay. Sige. Okay, before Lucia Dreaming, I was already an artist since I was a kid, diba? And then I was always making comics as a child, pero I kind of gave that up when I got into high school and then college kasi parang iba na yung gusto kong i-pursue. Like I wanted to pursue film, tapos writing na lang talaga, sulat lang. And then eventually I wanted to just focus on painting. And parang bumalik lang talaga siya during the pandemic. Yung pagsusulat ng comics, storytelling through visuals, ganun. So before pandemic, hindi ka masyadong nagdo-drawing na, no? Nagdo-drawing ng comics? Comics. Ano mga stories? Hindi masyado. Yeah. Tapos nung pandemic, dahil marami tayong oras sa bahay lang, doon ka nakapag-drawing. Yes. Do you think kapag hindi nagka-pandemic, hindi ka magdo-drawing ngayon ng comics? I might still try. Yeah. Pero na-expedite lang siguro dahil maraming oras noon. Yeah, that's true. So yung Candles, based on your dreams, nasundan nyo ng iba pang mga comics na short stories pa? Tama? Yes. Sa Lucia Dreaming. Yeah. Tapos yun yung ginawang libro? Yeah. So it's an anthology. So compilation talaga siya ng iba't ibang stories. So yung Lucia Dreaming, ilang short stories siya? It consists of 7 stories. Tapos magkakaiba sila ng pinanggalingan. So yung Candles is from a nightmare. And then yung Travel, I guess not really a nightmare, just dreams in general. Tapos yung Frog Curse is from a hallucination that I had when I was a kid. Kasi it's about me seeing a bunch of frogs before going to bed. Parang
ganun. And then yung action, Cult of the Two Moons, they're also both from Nightmares din. And then yung Eyes, parang same siya sa Frog Curse na about hallucinations, mga obsessive thoughts. And then yung New Morning, ano siya, parang mix of something that happened in real life and as well as a dream that I had. So lahat talaga nung, kaya Lucia dreaming kasi they are all from your dreams. Yeah. Galing naman. So, kapag every time na matutulog ka ba, tas gumising ka, sinusulat mo yung dreams mo para hindi mo makalimutan? Oo, tinatry ko talaga. As soon as I wake up, kung maalala ko pa yung dream, sinusulat ko siya kaagad. Like kahit sa phone, tinatype ko siya kung ano yung maalala ko. And then, later on the day, I would read it. Minsan it makes sense, minsan hindi. Yeah. So, importanteng sulat nyo yung ideas nyo, di ba? Yeah. Lagi siyang sinasabi na you take down kasi kahit ako minsan nagtitake note ako kasi minsan nakakalimutan ko talaga yung bright idea tapos hindi ko ito makakalimutan kasi napakaganda. Hindi ko na isulat, wala na. Di ba? Especially dreams. Kasi yung dreams, pagkagising mo, okay, naalala mo pa siya. After siguro 1 hour, nagkakapag-kape ka na, wala na siya. Wala na. Ano na yun? hindi mo na maalala. So, what made you interested sa dreams? Ano sa tingin mo yung reason kung ba't nagawa mong comics? Maliban sa marami kang oras ng pandemic. Siguro kasi before, I was already interested in a lot of psychological thrillers na mga libro and even movies. Medyo interested ka sa dreams and you mentioned na nahilig ka sa mga psychological films. Like, ano yung mga movies na gustong-gusto mo na psychological? The Shining, mga ganun. Oo. Maraming mga films by Alfred Hitchcock. And then for graphic novels naman, mga works ni Junji Ito, ganun. And then, nung pandemic kasi I was also watching a lot of Black Mirror and also Twilight Zone. Twilight Zone. Okay. Ay, classic na yun o yung mas bago? Kilala mo ba si Paranoia Agent, mga ganon, si Satoshi Kon? Yeah. Oo. Panoorin mo yung Paranoia Agent. Sige. Siya, nag-iisang series, anime series na siya yung nag-direct. Oh, series pala to. Series siya, Yun lang yung kaisa-isang series na ginawa niya na psychological din. Kasi gustong-gusto ko yung yung Paprika, yung Millennium Actress, ano pa yung isa? Yung Paprika yata yung medyo psychological din, di ba? So very psychological din siya. Galing. Yeah, so idol yun. Panoorin mo yung Paranoia Agent, talagang mas siya. Talagang Paranoia Agent talaga siya. Sige, hanapin ko yun. Series siya. Medyo mahirap siyang hanapin pero merong ways. Nahanap mo. Oo, may mga ways. Online. So, nabanggit mo Junji Ito. Ako, nagbabasa rin ako ng Junji Ito. Natapos ko yung Uzumaki. Tapos yung ibang mga short stories niya. Yung kapatid ko, gustong-gusto yung Tomie. Oo. Sa lahat daw ng nagawa ni Junji Ito na shorts na mga yung Tomie kasi maraming short stories siya. Sa lahat ng stories na ginawa daw, yung Tomie yung pinakagusto niya. Ikaw ba, ano yung paborito mong Junji Ito work? Uzumaki. Yun talaga yung favorite ko. Kasi gusto ko yung effect nung storytelling niya. Kasi after you read the whole book, bigla na lang you notice all of the spirals all around you. Hindi ba yan nagkaroon ng ganong effect sa'yo? Hindi naman. Medyo ako sa horror eh. Nagbabasa ako ng horror as long as it's a good story. Pero hindi ako super fan kasi matatakotin ako ng bata. Hello! So, nung bata ako, hindi mo ako pwedeng papupunta sa madilim na lugar kasi takot ako sa dilim. Ganun akong, I was that kind of kid. Ganyan. Oo. Pag mag-isa lang ako sa bahay, kailangan nakaon yung ilaw, ganun. Ewan ko. Ako, ganyan pa rin hanggang ngayon. Ganun pa rin ako hanggang ngayon. Pero mahilig ka pa rin sa mahilig pa rin ako sa horror. Ako kasi Hindi mo talaga kaya? kaya ko naman, pero hindi ko siya first choice. Ganun Hindi na mo lang. siya hinahanap, parang ganun. Oo. Pero na-appreciate ko yung Junji Ito, lalo na magaling talaga siyang mag-drawing and so yung storytelling mo parang Junji Ito din. Nung tinatanong ko yung mga readers ko, parang
at first glance, it would remind them of Junji Ito. Pero yung storytelling, parang iba na siya. May sarili ka ng touch. I guess, I would say, oo. Hindi rin naman siguro kahit na gayahin mo si Junji Ito ng word for word, may lalabas pa rin ikaw eh. Ganun. Maliban kay Junji Ito sa comics, sino pa yung ibang mga gustong mong artist? Not necessarily horror. Recently, I got into Takehiko Inoue. Slam Dunk. Yes. Wala lang. Like, sobrang na-admire ko talaga yung art style niya. Kasi, when I think of Slam Dunk, before I try to delve into Slam Dunk, akala ko parang lang siya. Like, okay, 90s anime, ganun. Pero when I read the manga, and then, doon ko na-notice yung storytelling. Like, how Inoue writes every chapter na parang mai-entice ka talaga as a reader. Like kahit na wala kang kalam-alam sa basketball or comics, and you read the story, it feels so close to home or something. Parang familiar siya. So ikaw hindi ka familiar sa basketball, hindi ka nanonood ng basketball na sports. Oo. Pero gustong-gusto mo yung Slam Dunk. Oo. Like, wala. Sobrang galing talaga nung manga series for me. And, ayun, hindi ko pa actually nababasa yung ibang mga gawa niya. Like Vagabond and Real. Pero I'm going to that na. Galing This na? month. Oo, magaling. Pero tapos mo na yung yung Slam Dunk. Slam Dunk. Oh. Actually ako, hindi ko nabasa yung Slam Dunk. Nabasa ko lang yung after ng anime. After ng anime? So nung natapos yung anime, alam ko na tinuloy niya yung manga. So doon na lang ako nag-umpisa hanggang Oh, okay. And na-enjoy ko naman. Galing. Tapos doon nga na-improve. Makikita mo yung progression from the first chapter ng Slam Dunk hanggang sa last chapter. Ang layo nung style. Sobrang ganda na nung huli. Ang galing talaga. Ayun, so Slam Dunk. Tatanong ko sana kung nabasa mo na rin yung Vagabond kasi mas grabe yung drawing niya dun eh. I've seen pages of it. Pero mentally prepare ko pa yung sarili ko this month to read it. Ang sayang nga lang na hindi na siya nasundan. Yeah. Matagal na yung hiatus, pati yung reel yata hindi rin siya masyadong nasundan. Pero marami ka nang babasahin. Actually. Yung reel medyo siya eh, drama. Yeah, mas drama siya, di ba? Pero maganda din. Tapos ang galing talaga ni Takehiko Inoue. So any other artist na pina-follow ko talaga. Napanood mo na ba pala yung Manben episode ni Junji Ito? Yung Manben episode. Manben? Wait lang. Sige, sulat mo Manben. Kasi type, ako. Manben is a show na ini-interview yung mga mangaka sa Japan. Manben, like that? Oo, Manben. Hindi ko pa siya napapanood yung episode niya. May episode si Junji Ito. Ito, this one? Uy, yung haba. Ito ba? Yung documentary? Bakit? Kasi nandyan yung series niya na yung parang sinabi dyan na yung mga influences niya, ganun. Oo. Saan siya nagsimula. Yeah. At hindi siya gumagamit ng assistant. It's crazy. Wala siyang assistant. Kailan to? When was this made? Matagal na kasi. Pero parang alam ko meron siya assistant. Yung, I think, his wife and yung sister niya. Oo, pero wala yung mga professional assistants. Yeah. That yung makes mga sense. taga-drawing ng background. Oo. Wala siyang gano'n. Galing lang. Oo. Yung buong book, traditional. Yung Lucia Dreams. Sa Lucia Dreams. Yes. It's all Bakit traditional? Hindi ka pa masyadong nagdi-digital talaga. Hindi pa na-introduce sa'yo. Yeah, hindi talaga ako ganun bihasa sa digital. And growing up talaga, yun lang yung afford ng parents Parehas ko. tayo. Diba? Nakapag-afford lang ako ng digital nung nakapagtrabaho na ako eh. Oo. So wala akong choice. Traditional talaga, di ba? Yeah. So, talaga siya. Very particular ka pa sa mga tools mo since traditional ka. Namimili ka ba ng dapat Unipin lang or dapat Pentel lang or dapat artist grade? Mga ganun ba? Or hindi naman? Not really. Kasi kung ano lang yung ma-afford ko, yun lang din yung ginagamit ko eh. And for Lucia Dreaming, I was actually using yung mga leftovers
leftover paints ko na. And then yung mga lumang brushes ko na. And then yung mga lumang pencils na rin. And I'm just recycling some old materials basically. So, gano'n kadami yung collection mo ng mga pens? Madami-dami na din. Mga stock of ano? Well, for this kasi, ano siya pencils. Pencil? Yeah, charcoal So, pencils. hindi ka pen and ink? Hindi masyado. This one is charcoal pencils and acrylic paint. Yung mga acrylic paints and pencils pinaghahalo mo, so parang mixed media siya. Yeah, mixed media siya. Nabanggit mo kanina, you're from UP and you're fine arts, tama ba? Oo, yeah. Saan UP ka? Sa May Diliman? Yeah, Diliman. College of Fine Arts. Would you say na nakatulong yung pagiging fine arts mo sa pagdodrawing mo ng comics? No. I mean, hindi ako tinuruan ng UP, ng college ko, ng Sa pagdodrawing? Okay lang ba itong sabihin? Hindi kasi maraming gustong mag-fine arts para ma-improve yung pagdodrawing nila. Ganyan. So, sa fine arts ba, ano yung mga tinuturo usually? Personally, what I would say to that, like sa mga high school graduates who are interested in taking fine arts, I think you should still do it, but not to get better at drawing, but to form connections and networks with other artists. Kasi yun talaga yung point ng college College of Fine Arts. Marami kasing mga artist dun, saka magtuturo din na artist. Oo. Kasi wala, I don't think I was ever taught. As in, spoon-fed talaga of the skills that I want. I have to do it all by myself. So self-study mostly? Self-study pa rin siya. Yung knowledge mo sa pagdodrawing ng comics is lahat self-study? Yeah. So, paano ka natuto? Are you a voracious reader ng comics or nanonood ka ba ng mga tutorials online or nagbabasa ka ng mga tutorial books? Yeah. So, ito yung weird part, I guess, for me as an artist. Kasi, hindi ko talaga inisip na maging comic creator. Siguro nung bata lang, when I was like 10 years old to 12 years old, parang iisip ko, this is something I wanna do. But then after that, nawala siya, yung ganong interest. And kaya rin siguro I don't know that much about comics. Like, as in ngayon lang talaga ako nagbabasa ulit. When I started the Sea Dreaming, and then nagka-traction siya, I realized I need to study comics. I need to read more. Kasi one of these days, I'll be interviewed and I'll be asked kung sino yung binabasa ko. Exactly what's happening right now. Meta. And it actually helped a lot. I just started reading comics again back in 2020. Yung pandemic. Pero before that, since painting talaga yung gusto kong gawin, mas yun yung alam ko, I would say. And growing up, kasi especially in high school, I also studied in a school for the arts nung high school. And since painting talaga yung background ko, mas yung sinastudy ko is painting, mga painters from like the 19th century to 20th century. May canvas paintings ka, I assume, kasi puro arts ka nung high school and college. Puro yung mga works ko dito na prints. Okay na. Thank you, Gio. Parang palibasa lalaki. Ayun. Siyempre, nakalimutan na naman natin. Yung malala ko lang is I touched this and I was talking about painting. Painting, tama ba? So may mga paintings ka na Yes. sumali ka sa mga group shows, ganyan. Yeah, I've had a few exhibits since the pandemic. Before pandemic or after? After na. After na. Yeah. Ako rin kasi nagka-canvas din ako since college. Hindi lagi yung sumasali ng mga Shell competition, Petron art. Well, tinry ko, pero medyo ang pangit sa feeling mag-join ng competitions. Saka may reklamo ako doon sa Shell competition. Hala, ano yan? Kasi ang mga nananalo, poverty porn? hindi, nung time na sumali ako, college ako noon. Tapos, ngayon, recently, na-realize ko na yung mga nananalo nung panahon ko na 4th year college ako, mga matatanda na. Hindi, ang ginagawa kasi nila, hindi sila
mag-graduate. Hindi. Style yun, totoo, style yun. Hindi sila gagraduate. Para makasali. Estudyante pa rin sila. Para makasali sila dun sa Makasali. competition. Ganun talaga kasi. Ito yung mga sa student competition. Kasi pag nanalo ka na sa Shell o kaya sa Petrol, may pangalan ka na kagad. Pag pumunta ka ng gallery, may dala ka ng pangalan. Review nyo yung mga nananalo sa Shell competition. Tapos babalikan nyo nung time na Baka maka-accept tayo. Hindi kasi totoo naman basta may mga kakilala ko ngayon na artist, magagaling na artist, at nung binalikan ko nung nanalo ako nung sumali ako, mga pangalan nila, mga sikat na artist na to ngayon, pero alam ko mas matanda sila sa akin eh. Oo. So yun lang. So ikaw sumasali ka sa mga group shows sa Iloilo or dito na sa Manila? Dito pa lang sa Manila. Although, yung pinaka-recent ko is sa Cebu. Sa Tubo, Cebu Art Fair. Ayun. In terms of art, of comics and art of painting, Yeah. meron ka bang leaning towards o pares mo silang love? Parang may mga seasons na mas gusto ko mag-paint on canvas, on exhibit. Pero may mga seasons, like right now, na mas gusto ko mag-comics. Yan. Kanina bago tayo nag-cut, may fan na lumapit sa'yo that she liked your drawings and your stories, sabi niya, di ba? Ano yung feeling na may ganun ka na ngayon? May following na ako. Oo, may following na at may mga lumalapit sa'yo na, hi, I just wanna say, I like your comics, mga ganyan. Ang surreal niya pa rin, parang detached ako sa persona ko na to. Parang Kasi ganun. hindi mo makukuha yun sa painting eh. Walang lalapit sa'yo na, I really like your painting. Ay, meron naman siguro. Pero mas common siya sa comics. Sa comics. Oo. Actually, oo. Kasi usually, Kapag sa art scene kasi mga ganito yung mga tao eh. Seryoso sila eh. oo. And yung audience din kasi ng mismong painting, more of may pera. Oo. And I don't think they would explicitly tell you about all the things that they think about your work. Pag painting yata, kailangan meron kang patience. 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 Ako na yung nag-interpret ng joke niya. So yun. Ngayon, mas comics yung ginagawa mo. Are you planning to combine it someday? Like, kasi may mga ganun. May one time, si Comiket, may in-interview mga artist from, kung hindi ako nagkakamali, sa Thailand. Art, pero comics. Yung art nila is inspired by comics. Oh. Sabi ko, pwede pala yun. Sabi ko, sayang nga na hindi recorded yung interview at hindi siya na-upload somewhere. Kasi ang ganda nung interview na yun. Sayang. Na sabi ko, pwede pala na yung comics, kasi uso na ngayon pop art eh. Yeah. Kung napapansin mo yung mga lumalabas na paintings ngayon, mga pop culture. Yeah. Sabi ko, noon dati, tinatawanan tong mga ganito eh. Not to sa mga artist pero yung noon, kapag ang painting mo, it looks like an illustration or cartoons, hindi siya masyadong favorite. Pero ngayon, usong-uso na siya. Oo. Mabenta na siya ngayon. Pero pwede mo rin yan. Pero ngayon kasi nauso na yung hyper-realistic eh. Noon, Sorry, palakos ang usapan niyo. Hindi noon uso na yung hyper-realist, uso yun lahat kasi dati na. diba? Pero ngayon kasi yung mga cartoons, Mickey Mouse, Mga pop art na pop talaga. art, Yung dapat kasing mauso, alam mo kung ano? AI art. Controversial again. Dapat kasi mag-AI art na lang tayo. Actually, magandang topic yan eh, pero yun, maybe next time. Pero ginagamit ko yung AI minsan sa reference. Halimbawa, kasi nagkaka-caricature din ako eh. So yung minsan, ini-enhance ko yung blurred picture para mas madali ko siyang ma-drawing. Yeah, okay lang naman yun. Feeling ko, kasi may iba't ibang klaseng AI eh. And parang medyo pangit lang ngayon kasi bigla na lang lahat nilalagyan ng word na AI. Kahit na we've been using it for decades, di ba? Yung mga autocomplete AI yun eh. Yung halimbawa, nagtatype ka tapos may suggestion na Oo. AI yun eh. That's all AI. Pero yung, sige, ayaw ko nang pag-usapan
usapan. Oo. Medyo controversial sa siya next eh. topic Next time na lang. yun. Oo. Ayun. So, ngayon pag-usapan naman natin, balik tayo sa comics mo na Lucia Dreaming. How did Anino Comics discover you? Oh. Ikaw ba yung lumapit o sila yung, we like your comics, we want to print it? Ganon. Yung Lucia Dreaming, it was published sa Penlab. I think around Sa Penlab. late 2020. Pero walang branding ng Penlab to, no? Wala. Ay, Rob! Oy, Rob. I was about to mention him in this. As in, like, it's in a few seconds I was gonna mention Naunahan him. ka ng totoong Rob Cham. Action! Thank you, Gio. So, it's so coincidental. Yeah. Kasi I published Lucia Dreaming on Penlab. I think it was the first 3 chapters. And Rob Cham found the comics there Nabasa niya yung comics doon. sa Penlab. And then that's when he messaged me. Sa Twitter, I think. Or was it on Instagram? I think sa Twitter. And he was the one who suggested me to pitch sa Nino Comics. And actually, nung time na yun, hindi ko talaga kinonsider na i-publish yung Comics Lucia mo. Dreaming. As a book. As a whole book. Kasi I think of it more as a zine talaga. Like a self-published serial lang. And mas iniisip ko for my debut book is another story na full length talaga. Pero I'm actually gonna publish that with Peacock, yung Insect House. Yun. Pero, So, pinitch mo din siya sa Pick-Off. yung Lucia Dreaming ba? No, I mean yung new book. Insect Oo. House. Oh, Insect House, yes, sa Peacock siya. Pero yung Lucia Dreaming, ayun. So, I decided to pitch na lang din yung Lucia Dreaming sa Nino. And then, within 1 or 2 months, Mabilis nga eh. Like, bigla na lang akong in-email na we accept your pitch, ganyan. And then, we started working on it then. Paano nung pinitch mo, sinend mo na yung buong manuscript o yung parts lang ng Lucia Dreaming? The ones that I finished so far, nung time na yun. Ano yung mga stories na yon na pinitch mo? Tapos, ano yung mga after mong na-pitch, saka mo dinagdagan? Sige. Nung time na yun, I already finished the first 4. Candles, Travel, The Frog Curse, and Action. Tapos yung Yung Eyes. Cult of Two Moons and New Morning. After na siya. After na. Yeah. So, as of the moment, as we speak, ninonote mo pa rin yung mga dreams mo o tumigil ka na sa pag-notes ng dreams? Sige, back story lang siguro. I started getting more lucid dreams when I was taking antidepressants nung pandemic. And parang na-notice ko talaga, since I started taking them, mas heightened yung senses ko whenever I'm asleep. And parang mas nakokontrol ko madalas yung dreams ko. And in some dreams na aware ako na I'm dreaming, may mga moments na hindi ko talaga makontrol yung panaginip kahit na alam kong panaginip siya. And that really bothers me so much. I think one of the stories here, yung Action, I think I was becoming aware na it was a dream. Pero hindi ako makalabas. I couldn't wake myself up. Kahit na alam mong dreams. Kahit na alam kong panaginip siya. And it was just sobrang terrifying lang ng feeling. Well, nagbunga naman siya ng comics, di ba? Oo. Pero ngayon hindi ka na gumagawa ng comics or tinutuloy-tuloy mo pa rin yung pagdodrawing ng from based on your dreams? Okay. So I stopped antidepressants this year lang. And I think nag-lessen yung mga Lucid lucid dreams. dreams. Pero they're still there. And from those 4 years na I was taking antidepressants, marami pa naman akong stories na Nakabangko. yes, yung pala yung nakabangko. drawing. And ayun, parang still working on those dreams that I've had before. Yeah. So nilaunch yung Lucia Dreaming no PBF. Yes. How was the launch? Masaya naman. Masaya naman. Since it's
it's your first book, may mga expectations ka ba or lahat bago? Hindi mo in-expect? I think it went as I imagined it. Parang sakto lang. I didn't expect too much since wala pa akong pangalan. I'm fairly new sa comics community. And okay lang yan sa akin. Like parang at the very least, this is my first book and I'm out there finally. Is PBF your first convention o may mga before nakapunta ka na? Comic-Con, ganyan? I've been active na sa Comic-Con previously. Pero wala ka pang comics noon or meron na? I've had. Kasi before this book, they used to be zines. Okay. And ayun, yun yung binibenta ko sa... Hindi mo na nilalabas Comic. ngayon yun kasi may book na. Yeah. Pero wala ka ng stock of old copies. Meron pa actually, pero yung ano na lang, second book. Wala na yung first. Wala na kasi nauubos. Yun yung laging nauubos agad. Kapag series, ganun talaga. Number Yeah. 1 yung unang nawawala. Tapos yung number 2 biglang... Oh, nasan yung number 1? Sabi nila, ay wala. Sige, balikan ko na lang pag may number 1 na. Yeah. Ganun lagi. Bakit mo gusto yung medium of comics? Kasi mahirap siya eh. Kung mahirap ikukumpara mo siya sa painting, hindi sa mga... This is true, di ba? Yung painting, minsan makakakita ka ng painting na alam mong ginawa ng mabilis. Like, okay, painting mabilis. Pero sa comics, kailangan mo talagang pag-isipan, i-plan, i-drawing. Medyo mas matagal siyang process. Mas matagal talaga. Pero bakit mo siya ginagawa and why do you love the medium of comics? For the storytelling, parang yung number one thing talaga na gusto kong gawin is storytelling. Because I feel like I have so many stories I would like to tell to people. And it's not necessarily because gusto kong sumikat or anything. I just want to tell these stories. And parang I feel like as a visual artist and a writer, parang doon nag-merge yung comics. So yun. Anong advice mo sa mga gustong makapag-produce din ng sarili nilang comics? Kasi may mga new creators na takot silang ilabas kasi it might not be perfect, baka i-judge yung drawing ko, ang pangit, ganyan. Do you have that kind of fear before or wala naman? I had, yeah. But especially before when I published candles online, I didn't expect anything. And I feel like that's the best mindset to have if you're making comics. You should lower your expectations. Actually, you shouldn't have any expectations at all. Like, don't expect na dadami yung followers mo dahil dito, or magugustuhan siya ng lahat, or magkakaroon ka, or may lalapit na publisher sa'yo. Wala. Erase all of those expectations and just publish it because you love it. Because you love the story and you're proud of it. Napakagandang advice. Where can we follow you, Lucia? Ano yung social handles mo na pinaka-active ka? Yes. So, I'm mostly active on Instagram at Lucia Azul. And I post my stuff din sa Facebook and Twitter. Okay. Same handles lang. Follow nyo si Lucia. Where can we buy your comics? So, Anino? Yes. Sa online? Sa Anino... Ay, wait. May online ba si Anino? Yeah, I think Adarna House has their own website. Okay. So, pwede kayong umorder sa Adarna House ng Lucia Dreaming. Follow Lucia sa online. Please support local creators. And thank you, comics people. See you next time. Bye-bye. See ya. Hey now.